Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin agad mga kababayan. Komentuhan po natin ito agad sagot. Sumagot po agad ng palasyo po sa pamamagitan po ng USEC ng PCO na si Atty. Claire Castro. At ang sagot po niya doon sa pinahayag po ng ating Vice President na isa na naman pambubudol ang ginagawa po nila na 20 pesos na kilo ng bigas. Ang tanong ng Vice President ay bakit sa Cebu lamang ito gagawin? Hindi ba kailangan makabili rin ng 20 pesos ang Mindanao, Luzon? Di po ba? At ang sagot naman po rito ng palasyo sa pamamagitan po ng USEC ay wag daw maging anay. Wag daw po maging anay, mga tambay. Alamin po natin kay USEC yung kahulugan ng bakit daw wag maging anay ang isang Vice President. Pakinggan po natin si USEC. Action on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Yan po mga tambay. Wag daw po maging crab mentality at waging maging anay mga tambay. Yan po ang sagot ng USEC. Pero tingnan naman po natin yung ginagawa naman po ng Vice President. Bago po natin komentuhan si USEC kung paano naman po magtrabaho ang Vice President mga tambay. Ito po. Bigas po kasi pinag-uusapan, di po ba? Alam naman natin ang Vice President, kahit anong sakuna, makikita mo po nagtatrabaho. Ito po. Na mahagi ng sako-sakong bigas si Vice. Ito po, sandali lang po. Set up po natin. Ng sako-sakong bigas si Vice President Sara Duterte sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga nakatira sa Canlaon City, La Carlota City at bayan ng La Castellana. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng tig 25 kilo ng bigas. Nakipagkamustahan din si VP Duterte sa mga evacuees, gayon din sa mga alkalde at opisyal ng mga nasabing lugar. Iginit niya na dapat laging handa ang mga lokal na pamahalaan at may nakalaang pondo para sa mga sakuna. Sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan nga yung situation ng evacuation site nila. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Yan, ganyan pong klase yung sinasabi po na, anay at binabatikos din po at sumasagot, ang isang USEC. Ganyan po magtrabaho ang Vice President. Alam niya po ang ginagawa niya at nararamdaman niya po ang sitwasyon at ang problema ng taong bayan ay alam niya at alam niyang trabahuhin.
Yan po, mga tamay. Ganyan po ang Vice President. At sino kaya ang tunay na lingkod bayan sa tingin po natin? Sino po? Sino po ang talaga may malasakit po sa Pilipino, mga kabayan? Sa trabaho. At talagang makikita mong umaaksyon. Di ba? Nakita po ba natin, unang-unang Pangulo Marcos, sinudsod ang kasulok-sulukan ng Pilipinas na pinagpapawisan ka, humaharap ka. You know? Tapos itong issue ng bigas, mga kabayan, sige nga. you know, yung sinasabi ng Vice President, kung talagang yan ay talagang totoo, bukal sa puso mo at hindi mo ginagamit lamang sa politika, yung 20 pesos na kilo ng bigas, noon mo pa sana ginawa yan. Yun ang sinasabi ng Vice President. Isa pa yon. You know, naging DA Secretary ka ng unang taon ng iyong termino, di po ba? Ikaw mismo ang naging DA Secretary. Di po ba? Yung Department of Agriculture. Hindi mo nagawa. Pero ngayon, bakit mo ngayon ginagawa? Tapos ngayon, ang tanong ng Vice President, bakit sa Cebu lamang? Kung talagang yung malasakit mo sa bansa, bakit sa Cebu lang? Hindi mo pinagsabay-sabay. Parang tao, walang masabi sa iyo dahil Pangulo ka ng Pilipinas. Hindi ka lang Pangulo ng Cebu. Sana kung sa Cebu ka lang Pangulo. Di po ba? Pati ang Vice President magtataka. Kasi, inopen mo na, ipinagmalaki mo na yung sinasabi mo na 20 pesos na kilo ng bigas. Dapat inispread mo. Dahil Pangulo ka ng buong bansa. Pangulo ka ng Luzon, Visaya, Mindanao. Bakit nga lang sa Cebu? Tapos yung 20 pesos na bigas, napakahirap paniwalaan dahil nga po sa presyo ng palay. Di po ba? Ang presyo ng palay, ang bentahan, murang-mura pa nga ang presyo ng palay. Di po ba? Yung pinaka-binabarat nila ay 17 pesos. Pagka tiyun-tiyo na ang palay, 20, 21, 22 ang per kilo. Imposible. Ibig sabihin, itong presyo ng bigas na ginagawang 20 pesos, ay napakalaki pong walang katotohanan ito. Di po ba? Dahil ito po, nagagamit lang po yata itong 20 pesos na kilo ng bigas dahil sa pamumulitika. Hindi po ito pang matagalan. Hindi po ito tatagal. Itong 20 pesos na ito, hindi po tatagal sa merkado ito. Dahil una-una, napakaraming pera ang igugugol mo para ka malugi, loss. Wala kang kikitain, luging-lugi ka riyan. Bilyon-bilyon ang malulugi sa riyan. Pag yan ay kinuntinyo mo ng kinuntinyo, na sinasabi mong nahandyan na yan sa merkado, araw-araw mo na makikita sa palengke yan, sa grocery, ang 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi po tatagal yan. Kahit sino po mag-aral, kahit sino mga eksperto ang magsuri niyan, hindi tatagal yung kilo ng bigas na 20 pesos na yan sa ating pamilihan. Mga kadambay, yan ay magagawa lang po yan dahil ngayon po'y panahon ng politika. Di po ba? At ang administrasyon po ay bulok na bulok po. Sinusuka po ng taong bayan, majority ng botante. Dahil po, ang mismong nag-survey, yung mga nagse-survey company, na survey yata nila at pumapabor sa kanila noong mga nakaraan pang taon, ay lahat ay pumapabor ang survey sa kanila. Bakit ngayon? Sinusuka na po ngayon sa survey. Ang speaker po ay 14% na lang ang approval at trust rating. At ang Pangulo ay 25% na lang po ang kanyang approval at trust rating. Sige nga mga kabayan. Tapos ngayon, babanata mo ng 20 pesos dahil panahon ng kampanya, ayaw na ng taong bayan sa Pangulo saka sa kanyang alyansa. Ngayon, sisilawin mo sa 20 pesos dahil natupad na ang pangarap. Hindi po pangarap yang natupad.
Panghihikayat po ang gusto po yatang mangyari di umano. Panghihikayat para po makakuha ng mga boto, lalo sa Cebu, di kaya? Dahil sinusuka rin po ng karamihan. Majority po ng Cebuano ay hindi naman po bobo, tanga at gago ang mga kababayan natin Cebuano. Alam po nila ang sitwasyon na sila po ay niluloko lamang. Panandali ang solusyon. Para nga po dito sa nakikita natin na ito ay magagamit at ginagamit lang sa politika ang 20 pesos na kilo ng bigas sa Cebu. Kung wala pong halong politika yan, dahil alam po natin na mahinang-mahina po sila sa Cebu, lalong-lalo po sa Mindanao. At sa Luzon naman, ay hati-hati po ang boto sa Luzon. Hindi po masusolid ng alyansa ang Luzon. Nakakasiguro po ba sila? Masosolid nila ang boto ng Luzon? Hindi po. Malakas pa rin po ang pamilya Duterte sa Luzon. Kaya wala po silang kapag-pag-asa. Ang pag-asa lang po nila ay Comelec di umano. Sa Comelec lang po di umano ang pag-asa nila. Kaya yung sinasabi ng attorney ng Yusek Claire Castro na sinasabi po na yung crab mentality. Hindi po crab mentality yun at hindi po anay. Kailanman ay hindi magiging anay ang Vice President. Nakita niya at marunong siyang magsuri. Nakikita niya ang ginagawa ng pamahalaan ay hindi solusyong pangmatagalan. Dahil lang ito sa politika. 20 pesos, ano yan? Ano itsura niyan? Ano yan? Magandang klase ba yan? 20 pesos? Nakikita na nga natin ngayon ang presyohan ng bigas. 75, 70, 60, 65. Di ba? 50, 55, 58, 40, 39, 38, 35. Yung 35 talagang napakapangit na. Di ba? Yun na yung pinakapangit na talagang pagtitiisin mo na kung ano itsura nun. At may amoy pa, minsan may amoy pa. Yung 20 pesos pa, sige nga. At ito, kung ito ay napakagandang klase, ibig sabihin nito, di umano, politika. Dahil naglabas po ng palugi ang pamahalaan. Di po ba? Napakalaking lugi po. Kung ang bigas na ilalabas mo ay itsura ng 65 pesos, gaano kalaki po? Gaano kalaki po ang pera ni Juan de la Cruz? Di ba? Na ipalulugi mo rito. Bilyon. Kung lahat po ng kababayan natin sa Cebu ay mabibigyan, makakabili ng 20 pesos na bigas, gaano kalaki po ng tax ang malulugi po sa solusyon na 20 pesos sa Cebu pa lamang. Bilyon po. Pag kinumpute mo po yan. Di po ba? Dahil antimano, pagka bumili ka ng palay, ay 20 pesos na mahigit ang kilo ng palay. Sige nga. Yung tiyong-tiyo pa yun, ha? Yung basa, naglalaro po yun sa 17 pesos. Ipagigiling mo po yun. Alam naman po natin ang palay. Pagka giniling yan, ay kalahati po ang nawawala dyan. Di po ba? Yung 1 kilo, pag giniling mo yan, wala pong 1 kilo yan pag lumabas. Pinakamarami na po dyan kalahating kilo. Mahigit yung 1 kilong palay. Di po ba? Pag naging bigas na. Kaya halos doble. Tapos ngayon, kaya hindi po magiging makatotohanan po yung pinalabas nilang 20 pesos. Yan po, sa nakikita po ng Vice President, may halo po yan pamumulitika. At kasama po yata yan sa isang sinasabi po, di umano na vote buying. Kasama po yata ito sa pagiging vote buying. Dahil dinadaan mo sa bigas na wala naman pong katotohanan na ito'y magtatagal ng matagal. Sige nga, subukan po natin kung talagang totoo yung pangarap ng Pangulong Marcos, mga kababayan. Subukan po natin. Tingnan natin kung tatagal, katulad po ng presyo ng bigas sa palengke. Tingnan po natin
kung yan po ay talagang hindi na po nila tatanggalin yung 20 pesos na kilo ng bigas. Inumpisahan po nila, mga kabayan, itutuloy-tuloy nila. Di ba? Tingnan po natin, diyan po tayo maniniwala sa kanila. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, dadalin mo sa Luzon, Visaya, Mindanao. Hindi lang po sa Kadiwa, buong bansa, hindi lang limitado. Isasama mo na yan sa merkado yung presyo na yan. Na meron na araw-araw ay makakabili ka na niyan Luzon, Visaya, Mindanao. Yang kilo ng bigas. Yan, maniniwala ang Pilipino. Tingnan po natin kung hindi mababangkarote. Tingnan natin kung hindi mababangkarote ang NFA. Lalo-lalo po ang gaano kalaking pera ang laging ipapalawal dyan ng Department of Agriculture dyan sa 20 pesos na yan. Tingnan po natin kung gaano karaming pera. Di ba? At yan yung sinasabing hindi yan ang solusyon. Hindi po solusyon. Di po ba? Yung makatotohanan ang gawin mo. Hindi yung niluluko mo ang mga Pilipino. Ginagawa mong bobo tanga. Kung talagang yan ang layunin mo, umpisa pa lang ng iyong panunukulan. Bakit inabot ng 3 taon? At timing na timing, Timing na timing, malapit na ang halalan. Malapit na po. Timing na timing. At bakit timing na timing din sa Sibulang? Sa Sibulang, timing na timing. Di po ba, Attorney Claire? Ipaliwanag niyo pong mabuti. Hindi po ang Vice President ang may diferensya na. Ang Vice President po nakikita niya. Dahil nga po, nanganganib na po kasi. Nanganganib na po ang alyansa. Nagkakawatak-watak na nga po ang alyansa. Di po ba? Watak-watak na ang alyansa. Meron na po nga nagtatawid bakod. Umaalis na. Nagpa-endorso na nga sa Vice President. Yan ba sasabihin nyo na tamang landas? Tapos yung sinasabing anay. Sino po ba anay? Sige nga. Sino po ba anay? Ano po ba ginawa nila sa Vice President? Gusto nga nilang i-impeach. Sige nga. Sino totoong anay? Sino totoong maraming issue? Sino po ang crab mentality? Di ba pinababagsak nila isang Vice President na para silang mga crab? Hinihila nila pababa ang Vice President nang mawala na sa pagiging Vice President at ini-impeach pa nila ang Vice President para tuluyan ang hindi to makahawak ng anumang posisyon. Kahit anong posisyon sa ating bansa ay hindi na po pwedeng humawak kung siya po ay may impeach. Di ba? Ng mga ulupong na tinatawag di umano. Mga crocs, mga buhaya daw po. Di po ba? Sila po yun. Sila po yung crab mentality. Dahil sila po yung pinababagsak, pilit. Samantalang po ang Pangulo at ang pinsan na tinatawag na tambaluslos, sila po yung nakikitaan. Lumalabas, sumisingaw, umaamoy ang mga issue ng isang damukal na korupsyon. Di po ba? At isang damukal na pamumulitika sa pamilya Duterte. At sa kanila rin nakita ang ginawa po nila ayon sa mga eksperto, ang pagkidnap. Kidnapping daw po ang lumalabas sa ginawa nila para dalhin sa The Hague sa ICC, sa Netherlands. Ang isang dating Pangulong Duterte na hindi nila binigyan ng tamang proseso, due process. Di ba? Pati ang ating bansa inalagay sa kahihiyan ang ating soberenya at ang ating judicial. Sige nga. Kaya nga bagsak na bagsak sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Yang ipinagmamalaki mo, Yusek. Mahiya ka naman. Tapos sasabihin mo, Vice President, ang ginagawa mo pang anay. Anay ang Vice President. At crab mentality ang Vice President. Sige nga. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Yusek. Sino po ba talaga ang tunay na anay sa lipunan? Sino po ba ang parang anay? Hindi lang po anay, Hindi lang po anay. Sino po ba talaga ang tunay na anay at tunay na linta? Tunay na linta at tunay na mga buhaya sa lipunan. Sino po ba?
At sino po ba yon? Sino po ba ang napakaraming issue ng korupsyon? Hindi po ba ang pamahalaan at ang institusyon ng Kongreso at Senado? Di po ba silang napakaraming issue ng korupsyon? Sino po ba ang linta at anay? At sino po ba ang crab? Sino po ba ang may crab mentality na mga politiko? Di po ba nasa hanay ng binagoong ang Pilipinas? Di kaya? Unbelievable. Kaya po nakita po natin ang isang Yusek, talagang sabi nga po ng ating mga kababayan, kinuha lang daw po yan para maging attack dog. Totoo kaya yon? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Kinuha lang daw po ang Yusek na makatambay dahil ang trabaho po talaga ng Yusek ay talagang ipagmalaki at talagang ihatid po sa atin ang balita, ang ginagawa po na magaganda sa ating bansa. Ang mga programa na papapakinabangan ng taong bayan. Kaya lang po, ang nakikita po natin kadalasan sa Yusek ay puro batikos, mga tambay, pamumulitika sa mga Duterte. Yan po ang naging trabaho yata ng Yusek. Nasaan ang mga programang malalaki? Yung hahangaan mo. Nasaan ang mga malalaking proyekto ng Pangulong Marcos na ilalatag po ng isang Yusek na makapagbibigay po ng magandang buhay, kaginawahan at maraming trabaho sa mga Pilipino. Ang maririnig po natin, nakatambay, 20 pesos na kilo ng bigas, mga tambay, na hindi mo mapapaniwalaan dahil panahon ng politika. Bakit ngayon lang? Tapos, alangang-alangan, mga tambay, at mukha pong may bogus yata. Dahil po, napakaraming pera po ang may involved po riyan. Billion po yata ang malulugi sa taxpayer dahil po sa pamumulitika po yata ng 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos ang isasagot sa iyo, dahil marurunong at matalino po ang Vice President, ang isasagot sa iyo ng Yusek, isa kang crab mentality at isa kang anay ng lipunan. Napakagandang sagot po ng isang Yusek, mga kababayan. Siyempre po, bago po tayo magtapos, magsha-shoutout lang po tayo ng mga kababayan natin. Lalong-lalo po yung mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Kina Kingston 123 ng Hong Kong, si Eric Hershio ng Canada. Pagalingin nawa po kayo, mga sir, mga ma'am, kayo po mag-asawa. Sana po mabilis po ang inyong paggaling. Kay Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Bali. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Si Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Shoutout po. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. Ingat po kayo. At shoutout din po kay LB Sultan at Oliver Edito. LB Sultan at Oliver Edito. Thank you. Yung iba po sa mga susunod po nating vlog, magsha-shoutout po tayo ng marami. Thank you po. Shoutout po din sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat po tayong lahat. Napakahirap po ng sitwasyon. At mahirap po. Binubudol na naman po tayo sa presyo po yata ng bigas, mga tambay. At pinaniniwala po tayo na yung bigas ay talagang mabibili na po natin, mga kababayan, sa buong bansa, mga kababayan, dahil daw po nasa Cebu na. Ang tanong, pagkatapos ng halalan at makukuha na po ang ating boto, doon po magkakaalaman kung totoo yan. Dahil lang po yata yan sa boto. At thank you rin po. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng ating sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po. Ingat po tayo. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po, yung lagi po nating pinaalala na wag po nating kalimutan, isama po natin sa mga dalangin at dasal.
ang pag-iingat po at madugtungan pa po ang buhay at makabalik pa po sa atin ng dating Pangulong Duterte sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin. At syempre po, pati po sa ating mga pag-iingat, mga kabayan. Thank you po. Sa muli, paalam. Bye-bye.